What is up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys syempre sa ating panibagong video. And meron akong good news sa inyo guys. Sa darating na August 10, di ko alam actually guys kung kailan natin ma-upload to. Pero sa August 10, this coming August 10, 2024 is isasalang natin si Barak sa show sa may Batangas, no? Syempre kailangan natin mag-prep, no? Ang date pala ngayon is August 4 na guys, no? So meron tayong 6 days para i-prep yung si Barak, no? So matatanong nyo guys, never ako sumali sa mga show for a certain reason na kasi ano guys kasi magastos, no? Syempre, prepare mo yung sasakyan, may entrance fee, may fee para sumali sa show. Being makunat na person, never ako nakapasali sa show. Pero this time, susponsoran tayo ng Kumho Tires Philippines sa darating na August 10, no? So, share ko sa inyo guys, ano yung mga gagawin nating preparation para sa kay Barak, no? Kasi actually, may mga concerns pa rin ako. Hindi pa rin tapos actually yung si Barak, no? So, marami pa tayong gagawin sa kanya. And kung naalala nyo guys, pumunta tayo ng Tuguegarao, no? Nung nakaraan, and natanggal yung fender liner natin. Papakita ko sa inyo ano yung nangyari. Akala ko guys, natanggal babalik lang, tas natanggal, nakabit. Di pala, ang dami palang nangyari. Papakita ko sa inyo ano nangyari. Okay, so ito si Barak ngayon, no? As of now, ang same pa rin, no? Wheelset pa rin natin, mags dito sa kabilang side. Mismatch pa rin tayo. Pero anyway, ito yung mga gagawin natin preparation sa kanya, guys. Kung naalala nyo dati, guys, di ba natanggal yung fender liner natin dito? So, nangyari, pinasok ng maduduming tubig yung ating headlight. So, since nga dahil makikita nyo rito, yung kanyang signal light is nakapasok masyado dun sa loob. Ang nangyari sa kanya guys is pinasukan ng tubig and nang dumi yung headlight, no? So, syempre ako, dahil nga first time nangyari sa akin to, nilinis ko, no? So, ang nangyari sa kanya guys, ayun. Di ko alam kung makikita nyo, pero nagasgasan ko. Ang ginawa ko dito guys, di ba nakatanggal di ba yung fender liner dito. Ngayon, sinusungkit ko siya. Tapos meron ng parang stick lang naman, no? Parang straw ganyan. Nusungkit ko dito. Tapos may tissue sa dulo. Tapos pinupunasan ko to. Ngayon, nalinis naman siya. Kaso nagasgas guys eh. Ayun, bang. Wrong move. Tapos, hindi ko naman naalis totally yung dumi talaga. Kasi meron pa rin sa loob eh. Diba? Tapos hanggang sa umabot na siya doon. So basically, na-fuck up ko yung headlight ni Barak. Ngayon, alam nyo naman guys, na very big ako pagdating sa aesthetic ng isang sasakyan. So okay naman siya guys na sa malayo. Ayun, okay na pogi naman eh. Pero kasi, alam ko na may mas ipopogi pa siya. So kaya gagawin natin is babaklasin natin to siguro mamayang gabi. Papadala natin dun sa magre-restore. Nag-post ako sa Facebook guys kung sino yung ma-recommend nyo na nagre-restore ng headlight and sobrang daming nagtag sa kanya. So sa kanya natin siya dadalihin. So babaklasin natin to mamaya. Sa kabilang side naman, ito yung mas malinis guys. So tignan mo to. Ito yung crystal clear. Ganyan dapat, di ba? And nag-yellow na ba siya? Hindi ko masabi na nag-yellow, pero alam ko na again may puputi pa to. And ano ba to? Stanley to guys. Ayun, Stanley. Yeah. Ditong side mas maganda actually kasi nakalabas yung corner light. Ayun, nakalabas yung corner light. Pogi, tignan no, parang crystal eh. Bang. Tapos sa paint naman, makintab naman siya guys. So ayun, bang. Reflective naman. Oh, grabe ba? Oh. Sa bubong check. Kintab naman siya guys, no. Pero kasi sa show kintab siya, no? Ayun, no? Hanggang dito, gilid, ayun, no? Reflective naman. Ayoko na mapintas tayo dun, no? So, sa show kasi guys, iba yung lighting eh. Napansin ko to guys, no? Na kapag sobrang liwanag ng ilaw or sobrang lakas ng ilaw, nawawala yung mga deep scratches. Pero kasi sa show guys, hindi ko alam actually ano yung itsura dun sa show. Pero baka lang nasa loob ng mall. Siyempre iba yung lighting sa mall guys. Baka maglabasan lahat ng sumpa neto ni Barak. So, ipapadetail din natin siya. Actually guys, sobrang hirap mag-maintain ng black paint. Dati guys, na-realize ko no na iba talaga kapag itim ang pintura guys eh. Ano ba, ito kaka-car wash ko lang. Medyo may alikabok na agad. Hindi nyo lang napapansin guys dahil medyo malayo. Pero may ano na siya guys, may alikabok. Okay naman eh, no? Reflective naman siya. Pero mas gusto ko lang na medyo mawala yung deep scratches niya. Alam ko naman na pinadetail na natin to dati. Pero kasi nakakahiya naman na isa lang natin to as is, di ba? So syempre magkakaroon tayo ng onting preparation para dyan. So di-detail natin, papadetail ko siguro to malamang sa Auto Pro na naman sila mag-handle nito kay Barak. Kasi iniingatan ko yung paint nito guys dahil ano na siya, no? Baka mapudpod, no? So ayan, bang. Latag naman siya guys, no? Okay din, pogi din. Tapos syempre yung dent sa kabilang side na wala na. Kung napanood nyo ang last vlog, natanggal na natin yung dent nya. Wala na siyang dent dito guys, ayan.
Bang. Syempre, ang pinaka-importanteng part dito is yung Kumho tires, no? Dahil syempre, i-represent natin ang Kumho tires, kailangan natin ikabit yung Kumho Extra PS31 natin na gulong. So, as of now, again, naka Toyo Proxes tayo na R888. Ang okay siya, guys. Okay siya sa tindig, okay siya sa kapit, okay siya. Overall, maganda. Ngayon, hindi naman siya perfect 100% guys to. Depende talaga, pag pipili kayo ng gulong, masasuggest ko talaga na depende talaga sa application nyo. Kinabit ko tong gulong na to dahil nga gusto ko matesting yung power ng SR. So kinabit ko to. So pagdating sa kapit, makapit talaga. Pero kasi kapag dating sa ulan, sa bagyo, halimbawa recently nag-uulan, 'di ba? Mararamdaman mo talaga na medyo madulas. Lalo na kapag pepreno ka, hindi niya na dissipate maayos yung tubig, no? Kasi dahil nga sa kadahilanan na unting-unti lang yung kanyang grooves, no? Ayun, no? Yung grooves niyan, unti lang. So, dahil nga tapos na yung season, yung pagkukulit natin dito sa kay Barak, papalitan na ulit natin siya ng recommended ko na daily tires, which is yung Kumho Extra PS31. As of now, yan yung ginagamit natin. Yan din yung gamit natin kay Cory, kay Gary, and sa SR natin na which is si Barak. Isa pa palang ayoko sa mga semi-slicks guys is sobrang bilis nila maupod. Ngayon, naalala nyo guys, gamit ko to ng Tuguegarao, no? Diba biniyahin natin to ng Tuguegarao. And sobrang, parang ang laki ng ninipis niya eh. Ayun, ditong side, makikita mo na guys yung marks, no, kung saan nagsasabi kung manipis na ba o makapal pa yung gulong mo. So syempre hindi naman mura din yung mga ganitong gulong guys, may presyo rin to. I think mga nasa 8K plus ang isang ganitong gulong. Kaya nga tayo 2 piraso lang kinuha natin kasi sa harap lang naman natin nilalagay. Ayan. So to be guys, para hanapin natin yung dito yan, tread wear. Ayan, 100. Ayan guys, so 100 lang. Pucha, kapag bumaba ka pa ng 100 dito guys, sobrang sobrang nipis na, sobrang bilis na maubos. So kaya hindi na natin gagamitin to, papalitan na natin ang daily tires. Guys, dumating pala yung mga tropa natin. Subscribe kayo sa YouTube channel nila. Ano pangalan ng YouTube channel mo? Ace Ride PH. Ace Ride PH. I-review kasi nila ito si Barak guys. Dahil nga mamaya babaklasin natin headlight. Ito na yung nahuhuling araw na shoot nila to. So subscribe guys sa YouTube channel niya guys kung subscribe sa YouTube channel niya para mapanood nyo yung full vlog nitong SR natin. Tapos sa likod again guys, naka Potenza, same thing. Dito naman is medyo mas makapal to dahil ang tread wear na ata nito 214 if I'm not mistaken. Papalitan din natin to ng Kumho tires dahil nga gagamitin na natin siya sa pang-araw-araw. Actually yun lang naman, no, headlight, gulong, pintura, interior detailing siguro onte, tapos gulong. Yun lang naman gagawin natin dito, no. 4 na bagay lang naman ang gagawin natin dito sa SR natin para naman medyo presentable tayo pag lumapag tayo sa Batangas, no? Abang-abang talaga guys yung sa headlight kasi to be honest, ang dumi kasi talaga niya eh, di ba? Medyo maalikabok sa loob, so papadetail natin yan. Titignan natin kung may difference ba yung igagastos natin dito sa pag-restore. I think presyo ata nito 3.5 pataas o 4.5. Hindi ko sure, hindi pa namin na-finalize yung presyo. Pero still, papadetail natin yan para kumintab. Tsaka mawala yung gas-gas na to. Abangan nyo na lang kung ano yung mga gagawin natin dito. Papadetail na naman natin sila and all. Quick update lang to kung ano yung mga plano natin para kay Barak. So kita-kita tayo sa susunod na video. Let's go! 5 minutes later. Ngayon naman, babaklasin namin yung bumper. Hindi mababaklas yung headlight ng hindi binabaklas ang bumper. Up. Nagkakaalaman na ng mga bangga dito Joke lang guys, malinis yan boy. Sinilip na namin yan. Lar, bagong detail yan. Lar, huwag mo naman itumba. Ito yung busina pa na natin guys para sa mga nagtatanong. Hella brand. Latag yan sir. Walang banggayan. Hindi mo naman yung impact beam. At ito. Mahirap kasi guys, hindi siya matatanggal dahil naka-shoot siya dito sa ilalim eh. So, ayun na dito. Papabaklas muna natin sa kanyang headlight. Ito pala, para makita nyo, ayun may gas-gas eh. Ayun dito sa loob. Kinis naman pero may ipuputi pa. Ito. Pangalan pala ng tropa natin, si Larwin. Bili muna tayo ng tubig at coke. Let's go! Tirahin mo. Uwi tayo ng walang headlight.
Pero dyan lang naman yung bahay ko, guys. Ito ba yung tanggalin ko, boss? Boss! Huwag mo tatanggalin yan, boss! Silipin natin anong makikita rito. Asan yung headlight? Puta, naging depo na yung headlight ko. Asan na? Pinasok ko na, boss. Baka magasgas sa loob. Sa loob na po. Yan. Balik ko na maayos. Sa loob ng CR. Sa loob ng CR. Or i-pit-ped check mo yun, ha? Tanggalin mo yung fender liner para sumapit pa ulit siya. Okay guys, nabaklas na namin yung headlight. So ito yung kanyang before, no? Malinis ba to? Mukha namang malinis. Pero may lilinis pa to, bro. Tingin mo. Tingin mo dyan. Hindi, ito to. Malayo? Sabi kasi nila, pag nagpalinis, halos, ewan, nakikita ko sa before and after nila, nagiging mukhang brand new naman talaga. Makintab talaga, no? Sana. Eh, ano ba sabi ng maglilinis? Pakita mo rin sa maglilinis muna. Baka sabi ko lang. Hindi pala ikaw yung gagawa. Baka sabihin mo sa nagsabi. Ito yung sinasabi kong gasgas, guys. Oh, dito. Tinusok ko kasi ng tissue dito sa loob, papasok dyan sa labas. Ngayon, nagasgas siya. What the fuck? Ito yung headlight natin ng before. Titignan natin ang kalalabasan nito in a few days. Sana umabot ng August 10. Malaking factor kasi ang headlight, no? Sa itsura ng isang sasakyan, para kasing ito yung mata, eh, no? Ito yung ano natin, guys. Documentation, just in case na may mabasag. Ito yung itsura. So, papalalamove natin to sa kanya. Babalikan natin to in a few days. Tignan natin ang magiging before and after. The next day. Bago natin ituloy ang ating video, gusto ko i-share sa inyo na ngayong 2024, favorite ating betting site which is ang 1xBet is new and improved na. Ano nga ba yung mga nagbago? Kung naalala nyo dati, gumagana sila via links lang. Pero ngayon kasi, meron na silang sariling app. Paano nga ba i-download yung app? Punta lang kayo sa pinakamalayong Play Store o App Store kung Android kayo or iPhone, tapos search nyo dyan 1xBet. Ano nga ba yung meron sa 1xBet, guys? No? Tumataya din naman ako minsan sa mga NBA, sa PBA, ganyan. Pero kadalasan kasi dati, madalas na may nangyaring scam dahil links lang or mga tao lang yung nag-ooperate no mismo betting site. Pero kasi dito sa 1xBet, automated and may sarili na siyang app. Di mo na kailangan antayin kung yung agent mo tulog pa ba or kailangan pa siya kontakin para makapag-check out ka ng napanalunan mo, di ba? So dito sa 1xBet, new and improved na dahil nga meron na silang sariling app. Di lang dyan nagtatapos syempre, guys. Meron tayong $100 from 1xBet kapag ginamit mo yung ating voucher code na Rich Potato. So paano nga ba ilalagay yung Rich Potato? Pagka first login nyo, guys, or first user kayo, ngayon pa lang kayo maglalaro, lagyan nyo lang yung code natin na Rich Potato. Tapos automatically kakaroon ka na ng $100 sa una mong deposit. Tama na explanation. Pasok tayo sa 1xBet app. Papakita ko sa inyo gaano kaganda to. Let's go! So syempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Syempre meron dito football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo. Tennis, meron din. At syempre yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet. Wala namang masama pag nagtatry. Gusto ko ipakita sa inyo anong itsura ng ating SIR ngayon. Dahil nakabaklas yung kanyang headlight, guys. Tignan natin. Bad dream nga, guys, kasi actually umulan kagabi. Ngayon, hindi ko sure kung ayun, no? Pucha, pinasok ng tubig, guys. Fuck! Fuck! Tingnan natin yung SR natin, guys. Walang headlight. Bang! Akala mo project car eh. Ngayon, may isa pa akong problema dito, guys. Kung naalala nyo, teka. Ako, guys, ganito ginagawa ko. Sa ganitong tanghaling tapat, trusted naman natin mga tao. Binababa ko ng sobrang slight yung ating mga bintana, no, para hindi naman masunog dito sa loob. Tapos, syempre, itong steering wheel, nilalagyan ko ng cover. Ayan, nilalagyan ko ng cover to, guys. Para din hindi siya masunog, no. Ngayon, ito yung isa kong dilemma, guys. Tataka kayo, bakit? Boss Rich, ano ba yung car cover mo? Ba't nakaganyan? Ito kasi isang problema ko, guys, no. Alisin natin to. Ngayon, hindi ko masara-sara. Hindi ko alam paano isasara ba. Kasi sobra. Sensya na, guys, makalat yung ano natin, no. Ngayon, ginawa ko, guys, sinara ko muna to para
na-off yung ilaw dito. Ngayon, kapag binuksan ko to, pag sinusiyan ko to guys, bubukas si ilaw. Diba? Ayun o. Ngayon, kagabi, nakailang beses nasara na ako dito. Ayaw talaga masara. Testing natin ngayon, baka sumara na siya. Oh my god, ayaw pa rin. Ay nako. Ayaw talaga. Sa sobrang nakailang ano na guys. Ayun o. Tanggal na yung LED light ng ano. Ay nako, nagkasira na naman. Di ko lang ba't nagkakaganito to. Kung naalala nyo last video guys, nagka-problema rin sa ganito eh. Ayaw sumara no. So ako, inaano ko na muna to. Para nakapatay yung ilaw. O sa mga taga dito, huwag nyo na nakawan to ah. Wala eh, ayaw sumara eh. Buksan natin yung headlight natin guys. Dito natin, papakita ko sa inyo anong itsura sa umaga. Ayan. So ito yung before guys. May kita nyo may tint talaga ng yellow eh, diba? Ain't gonna lie, may tint talaga siya ng yellow guys. Ayan. So sana magawa ng paraan nung magre-restore ng headlight natin. Dito medyo may yellow talaga siya no? Actually ngayon sabi niya ipapa-ship niya daw, papalalamove natin to ngayong araw, ngayong umaga. So actually 4 days na lang guys kasi 10 yung mismong event. So hindi natin kailangan matapos natin to no? So ayun no. Abahan nyo mamaya kung saan natin ipapaayos yung trunk na yan. Dahil ayaw sumara. Di ko naman nangyari dyan. Let's go.